Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this guys from Masagari Channel, a faith healer o sa matarder. So yung hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign of Sagittarius. So Sagi, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya ba for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirigan-sigad ng adzaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? Tutuklasin na natin yan guys. So let's see. So there's something na Page of Pentacles. So there's something investment, no? So something a wise, no? Being a wise, something na kailangan mas maging matalino ka, no? How to manage and control your finances. So paano sinasabi dito, kailangan tingnan mo, no? Ang iyong mga pinaghirapan, pahalagahan mo, i-appreciate mo yung mga bagay na hawak-hawak mo, no? There's something invest wisely. At the same time, there's a King of Pentacles, so being security. No, magkaroon ka ng seguridad sa kung ano man yung bagay na meron ka. No? Then of course, sinasabi dito, pangalagaan, proteksyonan mo ano man yung bagay na pinangahawakan mo, especially pagdating sa finances mo. So, ibig sabihin nito, mag-ingat ka sa mga bagay na pagkakagastusan mo. No? Sa mga bagay na paglalaanan mo ng pera mo. So, there's something guys with the Eight of Swords. There's a lot of toxic negativities around you. So, it means talaga na papalibutan ka ng toxic. No, parang feeling mo hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, nahihirapan ka mag-decide. No, may mga part dito na parang bubulag-bulagang ka na lamang. No? And of course, there's a Five of Wands, something on negativities or something on complications. No? Parang may mga bagay na parang ang gulo-gulo ng sitwasyon. No, parang feeling mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. No? Parang nahihirapan ka mag-decide. No, and of course, may mga bagay dito na nasa sense ka naman yung nagbibigay komplikasyon sa'yo or maaaring nagbibigay ng negativity sa buhay mo. Kaya siguro hindi ka makalis sa sitwasyon dahil dito sa situation na to, no? And there's a King of Wands, look at the bigger picture, lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No, yung kakalabasan ng lahat ng bagay na gagawin mo. No, lahat ng desisyon na gagawin mo, look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung mga kahihinatnan, no? Yung yung mga magiging posibilidad, no? And of course, there's a wheel of fortune with a turning back. So, wag kang mag-alala, iikot ang kapalaran, maaaring pumabor sa'yo. No? Baka ito na yung panahon at pagkakataon na makakamit mo naman yung bagay na iyong ninanais dahil papabor na sa'yo, no? And of course, there's something destiny to happen. So, talagang nakalaan to para sa'yo talaga. No? Talagang iikot ng kapalaran na maaring ano man yung bagay na iyong kagustuhan, pangarap, maaring baysa sa kataparan mo to. And of course, there's a Hermit card, the answer you need is here. So, binibigyan ng kaliwanagan, kayusan ng yung mga desisyon sa buhay. So, bago ka mag-invest, no? Or bago ka pumasok sa isang sitwasyon, parang binibigyan ka na ng knowledge dito or binibigyan ka na ng information, no? Kung ilalaban mo ba, no? Kung i-go mo ba, no? Kung i-pursue mo talaga to, no? Ganon. And there's a Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. So, it means talagang pag-ingatan mo ano man yung bagay na meron ka, maging balanse ka, no? Kumbaga, mag-ingat ka sa lahat ng gagawin mong kagastusan, lahat ng bagay na gagawin mo when it comes, no, pagdating sa finances, no, kung may bubuksan kang business, kung meron kang bibilin. So, just being wise, no? Alam mo, dapat yung magiging consequences, no? What if, kumbaga, binili mo yon, ano yung magiging kahihinatnan ng benefits nun? Maging balance ka, no? Kung kaya naman at nakakaluwag-luwag ka ilaban mo, and there's a judgment, paalala sa'yo, this is something a wake-up call. The judgment is something a wake-up call. So, ibig sabihin dito, parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention.
No, the Eight of Swords na parang napapalibutan ka ng toxic, parang pinapaalalahanan ka na mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo. There's a lot of parasites. So it means maraming mga taong nandyan lang pag kailangan ng tulong mo o nandyan lang pag napapakinabangan ka. No, masakit man pero yun ang totoo. So there's something guys with the Sun card, there's a pure positive outcome. So lahat ng mga bagay nito ay maaaring maging positibong kalalabasan. So it means, no, maraming struggles, maraming mga obstacles, maraming challenges sa buhay mo, but definitely magtatagumpay ka. Now, there's a purification. Now, parang sinasabi dito with the Sun card, the Five of Wands, nalilinisin muna sa yung mga bagay o nagsisilbing balakid. No, yung mga kontra, yung mga sumisira, lahat ng bagay na yung tatanggalin yan. No, sa sitwasyon mo, sa buhay mo, sa eksena mo. So, let's see what is the King of Wands. Representative of Pentacles. So, there's some collaborations, no? No communication. So, communicate clearly. Lagi mong pakakatandaan lahat ng mga bagay o taong kakausapin mo. No, tignan mo kung itong tao na to, there's something unhidden agenda. So, mayroong ba itong tao na to, makakatulong ba sa'yo? Itong tao na to, kumbaga, hindi ka ba niya ginagamit at the same time, ganun. Kumbaga, kailangan lagi mo papakatandaan na, kumbaga, kailangan merong kapakipakinabang sa isa't isa. Hindi yung chismis at issue ng ibang tao ang pinag-uusapan. Ganon. Kumbaga, itong tao na to, kumbaga, may plano siya or gusto siyang makamit na no, sa sarili niya, sa buhay niya, ganon. Kumbaga, yung pinag-uusapan at talagang yung magiging plano dito is yung pag-angat, no? Yung pagbangon, no? Yung pag-asenso, hindi yung mga buhay ng ibang tao, ganan. So, there's something, guys, with strength, with confident. Lakas naman loob mo. Maging malakas ang pakiramdam mo at the same time. There's a Wheel of Fortune na parang lakas naman loob mo na parang iikot ng mundo, iikot ng kapalaran para sa'yo, no? Maaring hindi sa lahat ng oras na sa down part ka na sitwasyon, no? Maaring iaangat ka na ating poong may kapal. No? Additional messages. And there's a Five of Pentacles, see? O ibig sabihin dito, mag-ingat ka na for investment, baka there's a financial crisis. So ibig sabihin dito, makakaramdam ka at makakaranas ka ng mga signs of securities, symbols, no? May mga pahiwatig, no? Sa iyo ng ating gabay, kung ilalaban mo ba o hindi. Kasi baka makaranas ka ng financial loss o financial crisis na maaaring maubos, parang mapunta to sa wala. Kaya mag-ingat ka, huwag ka muna papasok sa investment ngayong linggong to. No, huwag ka makikipag-deal. No? Mag-ingat po kayo, guys. And of course, there's a Death card. No, there's an ending and a beginning. So, some of you guys, no, may mga part dito na matatapos. No? At may mga bagay talaga na maaaring mag-end talaga. Na parang kailangan maging secure ka sa sarili mo at maging balance ka lang dahil ngayon linggong to may bagay na matatapos, no? Naway yung mga utang, no? Yung mga hinuhulugan mo, yun yung kailangan matapos, no? Huwag ka munang papasok sa isang sitwasyon na alam mong kagastusan na naman, no? And of course, there's a Six of Wands for victory. So, some of you guys magtatagumpay ka na. No, parang sinasabi dito with the Eight of Swords, the Judgment. No, parang pinapakita dito na napapalibutan ka ng toxic and negativities around you. Pinapalalahanan ka na kailangan mo nang magising sa katotohanan. No, kailangan mo nang umalis dyan from toxic environment, from toxic people around you. No, dahil magiging matagumpay ang mga hinaharap mong sitwasyon kung makakalaya ka dyan from toxic environment. So, there's a Hierophant. No, there's a Hierophant for something, a separation. So, talagang aalisin sa'yo, no? Lilinisin sa'yo yung mga bagay na nagsisilbing balakid. O na, mayroon ako nasisense with the religious factor. No, meron ako nasisense dito nagbibigay pabigat at nagbibigay pasanin sa'yo. No? With the Sun card na parang may paglinis eh. So, it means dito lilinisin sa'yo yung mga taong gumagawa ng issue, gumagawa ng drama, or maaaring naninira sa'yo. No, yung mga taong may hanas sa'yo, aalisin daw yan. At aalisin yung mga taong nagbibigay komplikasyon sa situations mo. Yung nagpapahirap, nagpapabigat sa'yo, tatanggalin daw yan na ating poong may kapal. And of course, there's something guys with the Page of Wands, may magandang balita. May magandang balita na paparating sa'yo, especially sa trabaho mo. No? At the same time sa business, kung may business ka. And of course, there's a Three of Pentacles for collaborations, communicate clearly. Mag-ingat ka sa mga taong makakasalamuha mo. No, yung sa mga taong
circle of friends, no? Lakasan mo ang loob mo, hindi lahat ng mga tao na yan ay maaaring mabuti sa'yo, no? Harap o nakatalikod ka man. No, kaya kailangan mag-ingat ka. There's something with the fortune na magiging masaya ka talaga. No, there's an ultimate happiness coming in. No, there's a parties. No, magiging maganda ang sitwasyon mo dito. So, let's see. For the outcome, there's a Six of Swords. No, there's a transition. No, I feel something makaka-recover na kayo for financial loss of financial crisis. No, maging wise lang kayo dito. No, makakalipat na kayo ng bahay, makakalipat na kayo ng trabaho, ng mas mataas yung salary. And there's the Queen of Pentacles, maging mature kayo, no, pagdating sa pag-manage ng pera. Siguro, tapusin nyo na yung pangungutang, o tapusin nyo na yung mga hinuhulugan, ha? Para hindi na ulit, para mabago naman ang ikot ng kapalaran nyo. No, siguro yun yung part na kailangan yung baguhin. Magkaroon kayo ng disiplina. Kung kaya naman, sa ngayon, kaya. Pag-ipunan kung maaari, no? And of course, there's the Queen of Cups, there's something an emotional intelligent. Pagdating sa emosyon, kailangan mas maging matalino ka na. No? Mas maging mature ka na dito. No? Huwag kang padadala ng tensyon. Or mga sul-sul ng nino mo na huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. No? Maraming chika, maraming issue, maraming chismis dyan para maapektuhan ka, para mawala ka sa concentration. No? Excuse me. Para mawala ka sa focus mo. Ganun yun. Kumbaga, marami kang maririnig sa kanila na kung ano, pero wag mong pakikinggan yon. Wag mong paniniwalaan yon. Dead maka dapat, no? And of course, there's a Two of Cups. No, there's a partnership. So, meron ditong, kumbaga, about sa, ayun nga, no, with your friends, with something your circle of friends, no, sa mga tao nakakasalamuha mo, i-separate mo yung sarili mo sa mga alam mong mag-grow ka. No? Excuse me. 'Di ba? Alam mong, aasenso ka, alam mong gaganda yung sitwasyon mo. Excuse me, guys. Nangatin lalamunan ko na very light. No, and of course, there's a Four of Swords, something rest. So, kailangan mo ng pahinga dito. Kasi nag-overpatig ka talaga. No? With a Seven of Wands, there's something protections. So, protectionan mo yung grounds mo, even your territory. No, kailangan pag-ingatan mo ang yung sarili, yung mental health mo, yung physical health mo, pangalagaan mo yan. No? So, let's see what is additional messages pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back tayo, no? So, let's see what is additional messages advice ng ating angel spirit. Pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. So, there's something, the Empress card. Now, there's something, a revert. Now, disconnect from the world. No, pagdating sa finances, maring there's a blessing coming in, and there's an Empress card for something, a new beginning. No? Maaring manganganak, no? Maaring dumami ang iyong resource of income, na ang iyong finance maaring lumago, no? Gumanda ang sitwasyon. At sinasabi dito, pagdating sa sarili mo, kailangang alagaan mo, ha? And there's a Nine of Cups, there's a wish fulfillment. So, ibig sabihin dito, matutupad yung mga kahilingan mo, no? Kung tungkol to sa finances or sa resource of income or something, a business, so there's something na magbo-boom, no? Lalago. And there's a Six of Cups. Now, there's something, a past person or past situation coming back. O may mga bagay dito parang titignan kung natuto ka ba, na parang may babalik na patikim ng mga bagay na nangyari from the past. So, kumbaga titignan dito, no, kung naging matatag ka ba. Now, there's a Four of Pentacles, no, mag-ingat ka, saving money, protect your power, protect your energy, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo dito. And there's a Hangman, baguhin mo yung perspective mo, ha. Baguhin mo yung pinaniniwalaan mo pagdating sa pag-manage ng pera, no? Kailangan mabago yung ganung pananaw mo. So, kailangan magkaroon ka ng maayos, no, na pag-manage at pag-control ng finances. Na wag mong asahan yung mga parating na pera. So, hanggat hindi mo pa hawak-hawak mo, wag ka munang mangungutang. Wag mo ipapangutang. No, much better kung hihintayin mo na lang yun sa kamo, kung may bibiling ka, sa kamo ilaban, no? And of course, there's the High Priestess. Now, there's a lot of hidden agenda or hidden enemies. Na may mga unexpected daw dito na mga darating na blessing or darating na pera. May unexpected na darating na pera hindi mo inaasahan. Or there's something na maaring binablock nito, no, ang parating sa'yo. Mag-ingat po kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo. No, sinasabi dito na huwag kayo
kukwento ha, there's a Six of Cups kasi with a friend of yours or with your family related, na maaaring there's an evil eye. So, sinasabi sa'yo dito na mag-ingat po kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo when it comes to money. No, matutupad yung mga pangarap mo, yes, of course. But definitely, kailangan baguhin mo yung kaisipan mo, baguhin mo yung mga naging nakasanayan mo. So, kung paano mo i-control yung finances, kailangan mabago yon. So, sinasabi dito, kailangan mo proteksyonan mo at pangalagaan mo yung grounds mo and even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, proteksyonan mo ito, pangalagaan mo ito. So, let's see. Pagdating sa love life, there is an emperor. So, maging mature ka. No? Huwag kang magpapadikta pagdating sa love life. So, kumbaga magkaroon ka ng sariling disposition. So, huwag kang magpapanipulate sa mga tao sa paligid mo, even sa partner mo. And of course, there's a the moon card. There's a revelation coming in. Na may mga bagay na marireveal din dito pagdating sa buhay pag-ibig. Na may mga bagay kang matutuklasan, may mga bagay na malalaman ka dito. And of course, there's something, the Seven of Cups, there's something at confusion. O may mga part dito na maaring naguguluhan ka. No? O may mga bagay na nagugulo. No, pagdating sa love life mo, and there's the Fool card. No, kaya wag kang nagpapaniwala sa mga sinasabi ng ibang tao, ha. No, there's the Fool card na parang sinusubukan din ang iyong tiwala, no, ang iyong paniniwala. And there's a Magician for manifestation. So pagdating sa love life, there's a power of God na ibinibigay sa iyo talaga yung taong magbibigay ng experience sa'yo, knowledge sa'yo. So, may aral kang kailangan matutunan dito. So, mag-ingat ka lang din sa mga gagawin mo kasi there's a reflection. So, it means kung ano man yung bagay na gagawin mo, pag-ingatan mo, yung mga sasabihin mo, verbal man yan, ay action man yan, mag-ingat ka pagdating sa love life mo, baka yung mismong mga salita mo o kilos mo, yun yung magpapalayo sa partner mo. Then of course, guys, there's a chart with an action moment, magkakaroon ng changes sa development. Na pagdating sa love life, so ibig sabihin baka puntahan ka na niya, o baka magkita na kayo, or mayroong pagbabago na mangyayari sa inyong dalawa na person mo, na magkakaroon ng changes na and development pagdating sa inyong pagsasama o sa inyong relasyon. So pagdating sa kalusugan, there's a Queen of Swords, clear the boundaries. It means, kumain ka ng mga healthy foods, tantanan mo yung mga unhealthy foods, no? Kailangan kumain ka ng mga masusustansya, at the same time yung mga nakakabuti sa'yo, no? Para ma-detoxify lahat ng mga toxin mo sa katawan. So, kumain ka, no, ng maayos, at the same time, mag-exercise ka na makapag-circulate na maayos yung blood mo, no? Para lumakas yung immune system. At the same time, there's a Seven of Pentacles with a harvest time. No, lahat ng bagay na gagawin mo sa kalusugan mo, no, lahat ng bagay na aanihin mo. So, madaling salita, consequences. No, cause and effect. So, depende yan kung anong gagawin mo sa kalusugan mo. Kung ititanggap mo yung sarili mo na lagi nakahiga, lagi nakaupo, no, marami kang mararamdaman. So, it means kailangan mong mag-exercise, no, gumalaw-galaw, kumilos-kilos. No, and of course, there's a Seven of Swords with a sneakiness. No, there's a cheating. So, ibig sabihin, pagdating sa kalusugan mo, nagsisinungaling ka rin sa sarili mo. Alam mo nang bawal, sige kang kinain, sige kang ininom. No, ayaw mong tantanan yung bawal sa'yo. Oh, alam mo na. Ganun yon. And of course, there's a Knight of Wands. So, sinasabi dito na magtiyaga ka sa ginagawa mo. So, magtiyaga ka lang sa kung ano man yung bagay na iniinom mo. Nakakatulong yan for your health. Go, ilaban mo. No, wala ka man nakikitang meaningful progress sa ngayon. Pero sinasabi dito, it's good, no, nakakapag-circulate na maayos ang iyong blood. Kung ano man yung tong iniinom mo, ano man yung kinakain mong masusustansya, nakakatulong yan. No, maaring nakakatulong for your digestive, no? And of course, there's a Three of Wands. So, waiting for a ship na mararamdaman mo na yung resulta. No, kami mga nararamdaman kalalabas ng resulta nito. At the same time, there's a Knight of Cups. No, there's an offer, no? I feel something na huwag kayo tumatanggap ng pagkain ng galing sa ibang tao, ha? No, yung mga bagay na bigay, no? Tantanan nyo. No, inumin man yan or pagkain, tantanan nyo. So, let's see. What is additional messages with a magical fairy messages, advices, and requests? Pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay guys, so nandito tayo with the magic of fairy messages. With the magic of fairy messages, guys. So this is something, do some research, no? Kailangan may bagay ka pang kailangan na pag-aralan, no? May bagay ka pa na dapat matutunan, no? May bagay ka na kailangan tuklasin at unawain, no? Let's see additional messages.
Represent with a pregnancy. Some of you, baka magbuntis ka talaga. There's something pregnancy, maaaring magbuntis ka, or there's something a blessing coming in. No, pregnancy is something a blessing. No? Maaaring, there's something birth for a child, no? Birth for a child, or there's something birth for a blessing, no? From this world. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Represent, guys, with twin flame. No? Twin flame and soulmate kayo na person mo. At the same time, there's a lack and doubt. Alisin mo yung pag-alinlangan mo. No? Yung pagdadalawang isip mo, yung pag-aalinlangan mo sa sitwasyon, no? And of course, there's a toxicity. Sabi ko na nga ba, kailangan mo makawala from toxic environment. No? From toxic situations. No? From toxic patterns. No? Sa mga nakasanayan. No? What is the synchronicities represent what? And there's a strength card. No, kailangan mo maging malakas, maging matibay. No, kailangan lakas naman loob mo. There's a root. No, may mga ugat na panggagalingan to. Marami ka pang bagay na matutuklasan dito. No, let's see what is the romance angels for a Mystic Love Oracle deck. And there's this snake with a shape-shifter mimicking. So, may mga tao dito nagbabalat ko yun sa'yo. Pagdating sa relasyon, mag-ingat ka. Na may I feel something nasisira ng inyong relasyon. Na may yung mga umiepal sa inyong relasyon. No? May umi-extra. So, mag-ingat ka. Nakakala mo kino-comfort ka. No? Yung mga taong kala mo, tinutulungan ka yung pala, no? Sisira sa'yo. Mahanap lang ng butas. Mag-ingat ka. And there's something him with the divine masculine. Maaring lalaki ka na maaring very masculine o maaring yung person is very masculine. So, let's see what is Archangel Michael messages. Oh, there's a God is in charge. So, nandito ang ating Panginoon, ginagabayan ka. Oh my God. No, ginagabayan, sinusuportahan ka ng ating Archangel Michael. At ang ating Panginoon na siya, ating Jesus, no? Let's see what is Archangel, what is the Jesus loving quote said. Ito na. No, knock and shall be open to you. So, ibig sabihin, kumakatok na ang ating Panginoon. No? Kailangan mo lang pagbuksan. So, may mga part dito na parang dumarating sa buhay natin na pagsubok. No? Yun yung part na parang kumakatok na sa'yo. Na may paalala na kailangan mong tanggapin yung pagsubok or challenges na yon. No? Dahil pag nalagpasan mo yun, yun yung sinasabing kumbaga, katanggap-tanggap na matatanggap mo na blessing sa buhay mo. No, dahil dun mo na malalasap yung kaginawa at kaayusan dahil nalagpasan mo yung pagsubok niya sa'yo. So, let's see what is an angel's number. Represent what? And there's a 2323 with the endless cycle. No? There is some truth you're resistant to accept over and over again. Until you're tired and restrained beyond depression, it takes decision to live life full, life for yourself. Life is all about passion. Then you make a change and the world around you follow. So, ibig sabihin dito talagang ipapakita lahat ng katotohanan dito na kailangan mo tanggapin, na ganun talaga ang buhay, ganun talaga ang sitwasyon. Kailangan mo lang talaga subukan at subukan. Huwag kang susuko hanggat hindi mo nakukuha yung bagay na yun. Huwag kang susuko. Huwag kang mai-stress sa sitwasyon. Huwag kang madedepress sa sitwasyon. Bagkus, gamitin mo yung part na yun na para mas lalo kang lumakas. No? Hanggang sa makuha mo, hanggang sa mabago na, hanggang sumang-ayon na ang panahon at pagkakataon sa'yo. Ganun yon. So, let's see what is the Money Move Oracle deck. Diba kasi pag may mga tao, kapag ikaw sumuko ka, hanggang dun lang yon. Pero kung lumaban ka at talagang pinatunayan mo sa sarili mo na may bagay na mararating ka, makakamit mo yon. Diba? May mga nananalo ba na sumusuko sa eksena? Diba? Wala. And there's a fertility. May pagbubuntis talaga. There's a fertility and there's a pregnancy. So, maaaring magbuntis ka talaga o magbuntis sa partner mo. And don't sacrifice with the family for career. So, pagdating dito, kailangan tutukan mo yung family mo. No? For clarifying for a life situation. Alamin natin to, guys. And of course, there's eclipse of concealment. Navigate through the eclipse of concealment, understanding the cycle nature of hidden phases and waiting revelation. No, may bagay dito na parang kailangan mong hintayin, no, at unawain na may bagay na nangyayari sa atin na hindi natin na parang hawak, no, hindi natin kontrolado, pero may magandang palang nakatagong
bagay na mangyayari sa atin sa hinaharap. So maganda pa lang magiging kalalabasan nun at may bagay kang marireveal. May bagay dito na maaaring matuklasan mo or may mga bagay dito na maaaring malaman mo. No? Ganun siya. So let's see what is the shadow work represent what. From the shadow work, there's a ride of storm. So, sinasabi dito, there's a purge, purify, refine. Let chaos and turbulence cleanse your spirit, no? May mga part dito na kailangan marunong tayong sakyan, no? Ang mga pangyayari sa buhay natin. Kahit na parang sinusubok tayo ng tadhana, sinusubok tayo ng panahon, sinusubok tayo ng pagkakataon, na kailangan natin sakyan ng maayos, no? Kumbaga, titingnan dito kung kaya mo bang harapin. Ano man yung bagay na pagsubok natin, doon kayo lilinisin. No? The more na parang kaya mong makipagsabayan, no? Kaya mong kumbaga sumakay sa eksena na yan, the more mo makikita na may magandang dahilan pala. No? Doon mo makikita na may mga tao sa paligid mo na hindi mo makakasama hanggang sa hinaharap, na hanggang doon lang pala sa chapter na yon. No, hindi mo sila makakasama for long, no? Na may mga chapter na hanggang doon lang pala sila. No, hindi mo sila makakasama for your success. No, ganun siya. Na kailangan mong harapin lahat ng bagay na pagsubok na yon, doon kanya lilinisin. No, doon niya ibibigay sa mga bagay na karapat-dapat sa iyo. So clarifying. Oh my God. For a love situation. Clarifying for a love situation represented with a cloud of visions. Clouded visions, recognize and discuss, red flag all areas of your concern. No, kailangan mong alamin. No, kailangan mong harapin kung ano ba talaga yung paalala ng ating gabay. Excuse me. No, paalala ng ating gabay. Na lahat ng bagay na to sa paligid mo ay may maganda palang dahilan. So, may mga paalala dito, signs or synchronicity symbols na may pahiwatig sa'yo na kailangan mo makinig. No? Dahil may part dito na maaaring malabo man sa ngayon, pero unti-unti yan liliwanag na maganda pala ang magiging resulta. Diba? So, ganun talaga ang sitwasyon. Hindi mo yan makikita agad-agad na maganda. Kailangan mo munang maranasan at maramdaman yung sitwasyon na yan bago mo masabi sa sarili mo na, ay, thank God, maganda pala yung pinaka-pinili kong eksena, ganon. Kumbaga, unti-unti yan magsisigin sa'yo. For the path of the light, represent what? Kumbaga sinasabi, di ba? Huwag mong husga ng isang bagay na hindi mo palubos na nauunawaan. Di ba? Don't judge the book when it's covered, diba? Ganon. What is the path of the light? There's the light, no? Bibigyan liwanag, no? I am committed to self-improvement, embracing all that light brings me. With an open heart, with each step, I grow stronger, more resilient, and more radiant in the light of my journey. So, kumbaga talaga sinasabi dito, kailangan mong kumbaga i-improve yung sarili mo, na liwanagin mo lahat ng ba talaga, ano ba talaga yung purpose mo, ano ba talaga yung kailangan mo mabago sa sarili mo, ano ba talaga yung kailangan mo alisin sa sarili mo, at dadaling ka nito, no? Ano ba talaga yung nanggagaling sa puso mo, yung passion, yung pag-ibig at pagmamahal, no? At dun ka papatibayin nun, no? Titingnan yung pag-ibig na yun, o yung gusto mo ba na yun ipaglalaban mo, yung bagay ba na yun, kumbaga ilalaban mo hanggang dulo. No, kasi may mga part dito na parang titingnan lang yung katatagan na kumbaga isusuko mo ba? Titigilan mo ba? No, parang gano'n. No, titingnan dito ang katatagan mo at pananampalataya mo sa isang bagay na to. So guys, let's see what is the what lies beneath with the future. And there is a running away. So, may mga bagay dito na kailangan mong talikuran or kailangan mo makawala sa sitwasyon na to. No? Unti-unti ka rin daw makakabangon na. No? With the running away. So, let's see what is the pick or yes or no. So, let's watch this. Okay, let's see what is the pick or yes or no. So, before anything else, guys,
Ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong, pipili ka na magiging sagot dyan, please comment down below kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. And of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa namang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga followers natin dyan, sa mga silent viewers, sa mga bagong subscriber and followers natin. Welcome to our channel. No? Then of course guys, maraming salamat po sa maghihintay ng aking videos sa mga videos every moment, every day. Pasensya na po kayo kung hindi tayo makapag-upload ng everyday. Pero gagawin po natin lahat, makapag-upload tayo, no? Gawa ng may mga pasyente tayo online, may mga pasyente tayo walk-in. At the same time, we do also a private tarot reading po. So kung gusto mo mag-avail at gusto mo magpa-reserve, just let me know. Message lang ako. Let's see. What is the pick a card, yes or no? Let's start with the number 1. Number 1, there is a no. No, it means hindi. No, no. Feeling run down, tired, drop time too much. Masyado ka na napapagod. Masyado mo na pinahirapan yung sarili mo. It's time na daw na kailangan mo nang ipahinga yung sarili mo. No? Huwag mo ipagpilitan yung isang bagay na hindi mo pa kaya. Number 2, there is a no again. You can fake it now what glitters that isn't gold. So, ibig sabihin dito, hindi mo raw mapipeke ang sitwasyon. Hindi porket maganda ang pinapakita ay maganda na ang ibubunga. Ibig sabihin dito, kailangan pag-ingatan mo ang iyong sarili. Huwag ka magtitiwala ng lubos sa mga bagay na ipinapakita sa'yo. No? At mga sinasabi sa mga matatalinahagang salita. Proteksyonan mo ang iyong sarili. No? Number 3, there's a no. Oh no. Oh no. Stuck inside your head, brain freeze, overthink it. No, ibig sabihin ito, huwag mong hayaan na ma-stuck ka sa sitwasyon. No, huwag mong hayaan na ma-stuck lahat ng bagay na iisipin mo sa sitwasyon na to. No, kailangan matuto tayong palayain, no? Ano man yung bagay na nagbibigay ng kaguluhan sa utak natin. So, kailangan na, kumbaga, mag-isip ka ng tamang gagawin mo, no? Huwag kang magstay sa isang negatibong kaisipan, no? Negative thoughts. Kailangan mo palayain yung sarili mo dyan. So guys, this is a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign up. Sagittarius. So sagi. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinig-skip ng ads saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.